Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni Dr. Rob Rances. Sabi niya, grabe kasi magtrabaho si BBM, sabay tawa. Isinare lang niya ang post Remali Guaras Bong Hanoy, Senator Rodante Marcoleta M. Ito, ang post ng taga Cebu tungkol sa ginawa ni BP Sara at ni President Marcos pagkatapos ng matinding lindol sa Cebu. Malaking kaibahan. Remali Guaras Bong Hanoy. Ito. My family are from Medellin, Cebu. Sara arrived here very early, bringing a lot of relief goods all the way from Davao, while Bongbong only came to inspect. Anong klaseng? Grabe talaga magtrabaho ang presidente. Kasi, hindi siya sigurado kung may lindol o wala eh. Naglindol ng gabi. The following day, nagsasalita kung ano-anong sinasabi niya. Tapos sabi lang niya na, may lindol yata sa Cebu. Ganyan na talaga ang panahon. Magtiis-tiis lang tayo. Pumunta siya sa Cebu just to inspect. What kind of leader do we have? Anyway, maganda rin itong nangyari kasi kitang-kita ng taong bayan ang kaibahan sa pagiging leader ni BP Sara at ng Pangulo. Pero niya, kakaunti ang budget of the Office of the Vice President. Kaya lang mabilis. On the ground kaagad ang Vice Pangulo. Ang Pangulo natin, sakay o aeroplano o helicopter ba, nag-inspect lang. Ito. Sara arrived here very early, bringing a lot of relief goods all the way from Davao, while Bongbong only came to inspect. We, the people of Cebu, will never forget this. We don't rely on politicians. We Cebuanos can survive on our own and with the help of our fellow Cebuano. But after the earthquake, it was only Sara who truly showed sincerity. That's something we will never forget. And we will remember it when the time comes to give back. Mabuhay po kayo, BP Inday Sara. Ipinapakita nyo talaga ang tatak ng Duterte. Kahit kakaunti ang pundo ngayon ng Office of the Vice President, may pera man naman ang City Government of Davao. Yan na po ang tatak Duterte. Time and again, napatunayan nila yan. Noong Yolanda, ang unang dumating na tulong galing sa Davao. Yung ating minamahal na Tatay Digong, Mayor Duterte, siyang nauna doon. Ngayon, with this calamity sa Cebu, tatak Duterte pa rin namamayagpag. Ano naman itong tatak Marcos? Inspection lang, ganun lang. Tapos, may bata na umiiyak, may hawak na placard, please, we need food and water. Wala man lang naibigay kahit ni kapirasong tinapay or tubig, kaya ang ibinigay lang tissue paper. Pampuna sa luha, aanhin niya yung tissue paper, Mr. President. May awa ba talaga kayo sa mga nasalanta ng lindol? Magbibigay naman lang kayo ng bigas, ibebenta nyo pa ng 20 pesos. O yan, may sakuna na nga, ipagmamayabang nyo ba na BBM, 20 bigas meron na. Hindi nyo na balang kaya na ilibre na lang muna? Nasaan yung mga pundo ng ang dami nyong pera dyan? Bilyones. Ibebenta nyo pa tig-20. Ano ba naman yan? Ay, nako. Anyway, magtis tayo. Ako, kasalanan ko. Bakit ko siya binoto? Akala ko, like father, like son. Yung pala, the greatest budol in our nation's history. Okay, people who reacted. Tignan natin ha.
So ito na, yung people who reacted, 17,000 people, 15,000 ang nag-like at nag-love. Meaning to say, yung ginawa ni BP Sara na agarang pumunta, nagdala ng a lot of relief goods, 2,000 naman ang tumatawa. Tinatawanan nila ang Pangulo. Okay. Janice Mejias, may dala po si BBM ma'am, tig 20 pesos kilo na bigas. Grabe. Daryl Otlang, parang inspector ang dating. Kasi inspect eh. Tapos nag-pledge. In fairness sa presidente, may pledge siya 60 o 600 million. Hindi ko na nabasa ko lang sa post. My pledge of love cannot be broken. The precious that fills my feeling. The love that binds our hearts together. Na 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 na. My pledge of love. Yeah, hanggang pledge lang ang Pangulo. I don't know kung kailan darating yung baka mamaya mapunta na naman sa mga politiko yung milyones na yan. Ensep Zol, BBM camera appearances are all staged. You can see in his eyes the skillful skill he has that fine-tuned by his wife Lisa. At the end of the day, he and Lisa are just laughing while they are having this session. To Jenalyn Tan, to see is to believe daw, and beside, Maka Duterte daw kasi ang Cebu. Correct! Wala, tingnan nyo, nanalo si Governor Pambari 4. Duterte country talaga ang Cebu. Klaro. So, Cebuano, helping fellow Cebuanos. Oh, ang roots ng mga Duterte from Cebu o Bisaya. I think Leti na ipanganak. Kaya ganyan ang pagmamahal ng mga Duterte sa mga kapwa nila Bisaya. Tulong kaagad. Ang Ilocanong presidente. Inspection lang. Magbigay lang ng tissue sa batang umiiyak. Ay nako. Magtiis na lang tayo hanggang 2028. Nabudol tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.